corruption or other kinds of cases. So do you think Factor siya. that's the reason why partial report pa lang ang nilalabas kuno ni Lacson dahil possible na gamitin yon against these 3 more na binanggit. Actually 4 pa pala. Cheese, si Estrada, si Villanueva. So yes, tingin ko that's a possibility. Mamalu. Sa akin, unang-una may mali doon sa paglabas ng partial report. Ngayon lamang sa history ng Senado, at ako'y nagtrabaho dyan sa institusyon na yan, na naglabas ng report na walang majority. Usually, kailangan may majority bago lumabas. Ilabas. No? Pangalawa, so yan yung umiikot sa Senado. Pangalawa, ang kailangan na boto to convict 16, 15 ang majority, 9 ang minority. Pero dun sa 15 na majority, sa majority merong 6, 2 end of term, 4 na re-electionist. So magbabago yung 15. Yung 9, hindi ko nakikitang magbago unless yung sinasabi nga ni Trixie na mga kinasuhan ay kakasuhan. Pero hindi ibig sabihin kinasuhan, hindi makakaboto. Kaya yung appeal ko kay Senator Bato, magpakita kayo, sir. Kahit hulihin kayo, importante ko yung boto ng impeachment. Pero pumunta tayo sa House. May 106 na ba? Makikita natin noong Lunes, walang 106. Linagay yung committee report sa articles of impeachment ng Wednesday, 9:30 p.m. So talagang pinamamadali. Pag tinignan nyo yung website ng House, nandun, pati annexes, pati lahat. Pati ho yung AMLAC report, no? Ang sabi ko nga sa staff ko, pag-aralan nyo kung yan yung totoong pahina na linagay doon. Having said that, ang 106 ay base sa quorum. Since Monday, Tuesday, Wednesday, walang quorum call. Suspended ang session. Pag sinuspend, ibig sabihin hindi ka magro-roll call sa the following day. So, strategically, dapat may tumayo sa Lunes to ask for a quorum call. Ang mangyayari noon, kailangan i-establish na may 160 na quorum kasi yung 106 ay base sa quorum. Ang claim kasi ngayon may 200 na, may 215. It will even go beyond the first impeachment, no? But these things are very fluid considering yung Monday, there are several things that will happen. There might be a big rally in the House of Representatives. There might be sickness among the members. At ang balita ko ay sila may sakit at hindi dadating. Meron rin yung ang gusto, pwede bang pumirma na lang kami? Hindi ho kayo pwedeng pumirma kasi ang ruling ng Supreme Court, kailangan kayong bumoto, no? Sa plenaryo. So, hindi, yung iba kasi madaling pumirma eh. Kasi nakapirma ako pero hindi ako boboto. So, pag binangga mo yung record, hindi mo makikita. Ang consistent, may 55. Ang consistent, may 55 na bumoboto sa Committee on Justice. Uli, yung chairperson, malihon sabihin unanimous. Kasi ang membership ng committee nyo, 40 na members at 40 na ex officio. So 80. Ang 55 ay hindi unanimous ng 80. Yan ho ay majority. So sa tingin niyo ma'am, sa Congress pa lang lusaw na to? Depende sa yung mangyayari. Kasi pwedeng may tumayo at sabihin walang quorum, hindi ka pwedeng magbotohan. O pwedeng tumayo at sabihin hindi namin nakuha yung kopya ng committee report. Di suspend. No? Magkakagulo. Ang alam nyo, ang hindi na monitor ng majority at balita ko yung kinaasar ng majority leader ay yung privilege speech ni Congressman Reviste. So, natinag sila doon. Sandali lang. Wala ito. O kaya hindi mo magkaintindihan kung sino sasagot, ha? Ang nagsalita, that should be between Recto and Reviste. Nakita nyo, nagsalita ang Suarez, nagsalita ang Garin, kung sino-sino na. Hanggang si Ridon, pinapaalis yung sinabi lahat.
Hindi mo pwedeng paalsin yun kasi against the rules, ha? Personal and collective. Personal yun Privilege, kay Libiste. Maaring hindi collective, no? Pero hindi mo pwedeng alsin yung buong speech. Yung motion nila is to remove everything. As if nothing happened. Ma'am, meron kasing napapabalita actually, may naglabas itong vlogger. Pangit nga nitong vlogger na to. Sabi na iba-blacklist ng iglesia ang pumirma doon. Tayo may personal knowledge tayo doon. So, sa tingin nyo may epekto ito sa mga congressman? Alam mo, idadagdagan ko ang sabi, ibaban up to the 4th degree of consanguinity. O, edi alis lahat ng dynastic. O kaya, ang sabi ko nga, hindi ho nanloloko ang Iglesia ni Cristo. Nakita naman natin yung lakas niya ng kay Marcoleta nung last 45 days. At alam ng bawat politiko ang lakas ng endorsement ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam kung ay isinasatabi nila yon o hindi. Pero that is a card that is playing now. Aside from yung Iglesia ni Cristo, ano sa tingin niyo yung driver? Bakit nung nakaraang impeachment, agad-agad, boto sila, pirma, pero ngayon parang hesitant na sila? May pera. Walang pera ngayon. Ngayon, pahirapan. Biro mo, ang usapan na lang district fund. Tataasan ng district fund mo, aalsan ng district fund mo. Nung una, may malaking pondo, pero FLR for later release. Kaya ngayon, nagagalit yung mga congressman kasi i-release nyo na muna yung pinangako nyo sa akin sa first impeachment. Kasi nagastos na yun eh. Di ba, kung ikaw ang kontratista, hihingi ako ng tulong sa'yo, nagbigay ka sa akin lang ilang milyon, iaawas mo yun dun sa kontrata. Eh, kung in FLR, di wala kang negosyo, So, nakuha ko na. So, yun yung problema ng ibang congressman na may allocable. Napakahirap dahil ang daming lumalaro. May balita na maleta daw ay dollars na. Kasi pag peso, mababa na ang value. Yung mga ganon, nakakalungkot dahil makikita mo kung gaanong nababoy ang institusyon. Well, tama nga pala yung sinabi ni Ma'am Sara na wala nang pera ang Pilipinas. Oo nga. Hindi, yan Kasi wala naman. nang bayad sa mga congressman eh. Nakiprank ko na. Ay, hindi. Biro lang. Joke lang. Ay, hindi. Yung pagkasabi niya kasi ng walang pera, dalawang bagay. Isa tungkol doon sa utang na gustong utangin at hindi mo maintindihan kung saan naman gagamitin. At yung directive ng DBM na lahat ng mga savings nyo from previous years, pagsamasamahin na natin. So wala talagang pera. Pagsamasamahin. Ang difference lamang niya nung panahon ni Duterte, hindi siya naglagay ng supplemental budget, pero nag-earmark. Nag-earmark siya na natatandaan niya yung Bayanihan 1 and 2. May nakakabit doon na pondo para sa gagastusin. Ito apparently, dahil Duterte formula yon, ayaw nilang gawin yon, kaya nag-issue si DBM na lahat ng may tirang pondo, bilangin niyo yan at kukunin. At attorney, tsaka Savings, prof, savings. merong exciting na tanong at tsaka inaabangan ng tao. Ano sa tingin niyo magiging boto ni dating Speaker Romualdez sa impeachment? Kasi alam natin, nagbanta siya, di ba? Na sama-sama tayo sa impyerno. So, ano sa tingin ninyo? Alam mo yan, that's the most awaited on Monday. If he shows up, allies will think, oh my God, ba't nandito to? Pwedeng sa explanation ng vote niya can be very, very damaging to this institution, to the institution as well as the presidency. Pwede rin namang nandun lang siya at tataas lang siya ng kamay. Pero titingnan ng taong bayan, mag-yes ba siya o mag-no siya? Kasi, di ba after niyang magsalitang ganyan, humingi siya ng apology kay Vice President Duterte na sa mga nangyari. Hindi ko alam kung totoo yun o play lang sa media, pero isa yan sa mga titingnan sa Lunes. Pero sa tingin nyo, just in case lang na nag-no siya sa impeachment,
Would you think ito ay ano na, simula na talaga ng Yeah. Ng labanan. Oo, gera nitong magpinsan. Sa tingin ko Gera. kung paano hindi kinausap si Senador Amy ng Pangulo for the past 3 years, hindi sila nag-uusap. Sa tingin ko ito will also be another, battle within the family. So kapag nag-yes, Prof, palabas lang lahat to. Oo, yun ang alternative. Kaya critical Kaya may yung mga nag-a-advise sa kanya, huwag ka na lang pumunta. May iba naman nagsasabi, pumunta ka na para pakita mo sa lakas na ikaw pa rin yung pinuno at kaya mong tulungan yung mga allies mo, or pumunta ka na to clear your name. Kaso wala na Yung lakas CMD, Oo, pero nagkalasan na. tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi yung sinabi ko nga kanina kay Banat Bay, dun sa Mabanta issue, bakit pumutok ngayon? Bakit ngayon na magbobotohan? Bakit may diin kay Speaker? Lahat yan sa politika, pinaplano, may talagang desisyon na gagawin, may naratibo na gustong ma-achieve. So, yun yung politika. Kaya nga sinasabi ko, ang politika never clean. Always in the murky side. So, nandun sa digital strategist, nasa political consultant, to put a line. Si Vice Presidente magaling maglagay ng linya Yes, o black or white. Hindi ako ko-cross dyan. Yun ang isang katangian ng leader. Kasi kung lahat shades of gray, lalabas doon, what are we in power for? We can do anything because we're in power. Kayo, attorney, anong basa ninyo? Mag-yes o mag-no si wild guess? Wild guess. Si Hindi ko Romuald. alam kasi halimbawa, hindi kasi credible yung problema si Congressman Adjong, sabi niya 95% daw ng lakas pro-impeachment. Kaso, hindi credible yung source. Kung si GMA yung nagsabi, maniniwala ako. So, pero kung naging totoo yun, then obviously, ang boto niya will be for impeachment. Kaso nangyari nga itong kay Franco siya yung na-highlight doon. At kung totoo yung ibang mga rumors na siya yung tunay na target doon, may reason na abangan yung kanyang boto. What do you think of this kasi naiisip ko na yung nangyari yung kay Franco na kesyo ini-extort. So therefore, since pinahuli, meron talaga Meron Kahit talagang hindi. na video, may Oo, sense. may video. Meron dahilan para i-extort ka. Pero syempre, in public eyes, ang tingin ng tao doon, si Romualdez talaga may kasalanan. Kahit na nahuli nahuli si Franco, meron talagang kinalaman si Romualdez dito sa lahat ng flood control. Wala nga siyang panalo doon Mahuli o hindi, guilty o hindi si Franco, may video. Ang pinakapanalo lang niya kung di lumabas yung video na yun. And kung NBI lumabas. director is the one na naglabas, which is alam natin na nasa administrasyon na kay Bongbong Marcos. So posible bang ito ay isang pandaglag na naman kay Romualdez, yung issue ni Franco? Ako, I think it's possible. Pero hindi kasi maganda yung execution nila. Kasi tingnan mo, unang-unang buga nila, sabi nila, caught in the act. Hindi naman yun ang act ng extortion Yung delivery ng pera is not the act of extortion. The act of extortion is the threat. So paano yung naging caught in the act? Kasi nung unang lumabas yung balita, ang nakita natin, may picture, andyan si Franco, may pera. So maniniwala ka, oo nga, mukhang caught in the act. Tinrete niya, nagbuga ng pera. And all this time, in the eyes of the public, andyan si Franco, andyan si Martin. Kasi si Martin nga daw ang point ng video. So ngayon, habang tumatagal, nagbabago, nag-water down yung kwento, ang nakikita ko dito is may forces at work here na pinapalabas, na nagbabago, nag-shift kung sino yung guilty, nag-shift yung narrative,
nagiging less plausible habang tumatagal at lumalaki yung butas doon sa criminal case. Kaya lang alam naman natin, kung kontrolado nila media, kontrolado naman nila yung tao, kasi 'di ba, alam naman natin hindi naman lahat they would see the details. Basta sa kanila kung ni headline, tapos kontrolado mo media, magmumukha ng totoo yung pangyayari kay Franco. Oo. So, na-achieve, sa tingin ko, na-achieve nila yung In the first, si Romualdez. yung first 24 hours, kanila lang yung kwento. Pero, para sa akin, factor din yung oras Habang tumatagal yan, pero kung ang purpose nila is just for the next few, tapos kukontrolin nga nila yung post-communications, lalabas yung trolls, uulit-ulitin lang nila, extortionist yan and all that. Alam naman natin kung paano nag-establish ng narrative sa social media. May panalo talaga. Pero sila doon. since ito po ay sa tingin niyo talagang banat kay Romualdez, kung kayo po, kay ma'am, parehong sumagot, mag-a-advise kay Romualdez ng kung ano iboboto mo, what would you advise him? Hindi ako mag-a-advise, conflict of interest. Automatic. Ako ang advice ko sa kanya, bumoto ka na huwag i-impeach si Sara Duterte. Kasi nakita mo naman yung mga evidence na present. At alam niya, nung impeachment 1 pa lang, kung ano ang kagaguhan ang ginawa nila to get that done. So, if you want to unburden, which he perfectly did when he did that public announcement, he can very well redefine himself by showing up on Monday and voting. And Para may future pa siya. Kanina, pagka bumoto siya, may ibig sabihin. Pagka nag-no siya, may ibig din sabihin. Paano kapag siya abstain? Ano ang dating nun sa inyo? Mahirap It's po ang parang- abstain kasi bilang rin yan against. Ang importante dyan, may no na malaki-laki para hindi maka 106. Pag nag-abstain ka, bilang rin yan. It's not a yes. Hindi kasama sa 106. So Ma'am Malu, ibig bang sabihin nun kahit paano pag nag-no siya, mariredeem niya yung kanyang Well, yeah, name? because itong kanyang public pronouncement was neither here nor there at ang last line niya, kung ako ay masisira, not the exact word. Yeah, if I will go down, it will not just be me. I will not be alone. Oo. So, that is a threat. In politics, that is a signal to those listening na ingat kayo sa akin. So, sir, kung nakikinig ka, alam ko minsan hindi mo naman gusto ang SMNI, Hindi ka rin naman nila gusto. sila yan, Pero nakabantay. pumunta kayo sa Lunes. Pakita nyo leadership nyo. Galing naman kayo dun sa institusyon na yon. Ayusin nyo yung first impeachment na maling-mali. Alam nyo kung paano nagsimula ang pagsira kay Vice Presidente Duterte. At yan ay nagmula sa House of Representatives ng 2023. So, kung gusto nyong maayos ito, at pagod na ang taong bayan, kasi hindi namin maintindihan, sino ba talaga sa inyong mastermind? No? Do it within the institution. Do it with your colleagues. Let's have that, bloodbath in the House. It's about time. Kasi kung hindi niyo yan sasagutin, magkakaroon na tayo ng SONA. Sasabihin na naman nyo, may flood control, umuulan na ho yun. Paano kami? Kami yung kinakalimutan nyo, yung taong bayan. So, ako I appeal to your love of country. I know that is a hard word for you. That's also a hard word for me to say. But I appeal to your decency. I know that is hard for me to say. But please show up and tell the public where you are in this issue. Tapos Boss Martin, punta ka nila kaya Teka, rito. boss. Sahay ka rin. Mensahe ka. Guest yarn. Kalahi namin yan. Waray yan Di ba? Boss Martin, alam ko yung takam na mga waray Boss Martin, punta ka rito, kapusapan natin. Ulitin mo. Pumunta. Punta ka rito. Akala ko Sa SMNI. Anong walay? SMNI. Kung may challenge na naman kayo, last week ang challenge nyo si Yusek, ngayon naman si Di Speaker. sumagot kami. Di Para sumagot matapos na.
Martin, pumunta ka na para sumama ka na sa amin. Pero tama si Ma'am Malu dun, kasi wala, nilaglag na rin naman siya eh. Kung totoo. Sa tingin niyo po ba totoo yung Nag-aaway sila. hold naglalaglag departure sila. order at saka yung freeze ng account? Sa tingin niyo totoo yun? Kasi marami pa rin nagdududa eh na baka naman palabas lang yan. Oo, kasi ulam ni steak pa din inuulam daw eh. Kasi kung freeze na yan, dapat tuyo na yan. Alam mo, nagsimula tayo ang may binitawan na kong salita, yung reputational damage. May reputational damage na kay speaker. Sinabi mo yung headline. Basta na headline ka, may reputation damage ka. How do you react? Within 24 hours, you need to react. He allowed himself to be defined by what he did. So, I think it's on him to undo that in the very institution, in the very chamber where he allowed the demolition of the Vice President. Ako, makinig ka dyan. Pero ito, Di ang tanong ko, advice so yan, ha? yung naratibo na, kasi ito, naguguluhan yung taong bayan patungkol kay Franco eh. Yan ang laging tanong. So yung naratibo, ang tumutulak nito, si Bongbong. Ang nasa likod nito, ang arkitekto nitong drama na to. Hindi ko alam kung si Bongbong, but definitely within the administration, because you just cannot do this and have the NBI there immediately and have the full view of mainstream media, you know, and it's like very near the day when the impeachment vote will be made. So pag tiningnan mo sinong kumukumpas, mas malaking kapangyarihan ang kumukumpas. Oo. Parang yung sinabi nila na ang mastermind lang daw yung dalawang kongreso. Yung dalawang congressman. Hindi naman ho pumipirma ng budget yung dalawang congressman. Ang pumipirma ho ng budget ang presidente. Tsaka releases. Ang releases, ang notice of cash allocation, ang SARO, ang executive, DBM. Hindi rin si DBM gagalaw kung walang numbra ng presidente. So, siguro tingnan ho natin yung mga yun. Pero Isa hindi yan kaya... eh, di ba? Sa sinasabi ni Claire Castro na hindi daw si BBM ang nag-iisang representante ng executive. Sabi, parang pag executive, marami yan. So parang sinasabi niya na pag nagre-release ang DBM, pwedeng hindi alam ng presidente. Posible. Oh, imposible Hindi. yun. Hindi. Imposible yan. Hindi. Lalo, dun pa lang sa pag-allocate, yung malaki ang say ng Pangulo pagdating sa budget. The budget begins with the executive and then it ends with the executive. Kumbaga, yung Congress, yung role ng Congress is to check, titingnan nila, may pera ba para dito. Tapos kung in accordance with the Constitution, go sila. You set the budget in the executive, you release the budget in the executive. So, imposible na yung releases ng DBM will be without the knowledge of the President. I-report pa rin yan ng DBM Secretary, hindi isla ang DBM. Pero pwede po bang hindi pumirma si BBM? Kasi nung nakaraan, naging guest po namin si Kong Erice. So parang ang nagde-decide daw ay naglalabas ng pondo ay si Secretary Pangandaman na walang pirma ni BBM. So naayon po ba yun sa batas? Nangyari din po kasi ito nung unang-unang skandalo nila sa Asukal. Di ba, may pirma din yung presidente, Andun pa ako nun. pero sinasabi niya na hindi daw siya ang nag-authorize. Andun pa ako na. Hindi. Yung sugar board, ina-allow ng president mag-delegate nung approval to the sugar board. At nagagawa na din daw yon. Unfortunately,